Sa isang malayong nayon sa probinsya ng Cagayan, may isang lumang bahay na tila pinamamahayan ng misteryo. Napapalibutan ito ng makakapal na kagubatan at sinasabing nagtatago dito ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Si Aling Teresa, isang matandang babae na palaging nag-iisa, ang tanging naninirahan sa bahay na iyon. Matagal na siyang naninirahan doon at sanay na siya sa mga bulong ng hangin at kakaibang tunog ng kagubatan. Ngunit isang gabi, may narinig siyang kakaibang ingay. Isang mabigat na yabag ang narinig niya sa labas ng kanyang bintana. Anong nilalang kaya ang nasa labas? Tanong ni Aling Teresa sa sarili habang dahan-dahang lumapit sa bintana. Hindi niya inaasahan na may makikita siya, pero ang kanyang tiyan ay tila sinasakal ng kaba. Nang sumilip siya, walang ibang nakita kundi ang dilim ng gabi. Subalit, hindi pa natatapos ang gabi. Patuloy na narinig ni Aling Teresa ang mabibigat na yabag na parang palapit ng palapit sa kanyang bahay. Kinakabahan na si Aling Teresa, pero alam niyang kailangan niyang malaman kung anong nilalang ang naglalakad sa kanilang bakuran. Sumunggab siya sa kanyang lumang lampara at sinindi ito. Ang liwanag ng lampara ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. "Sino ka? Anong kailangan mo?" sigaw ni Aling Teresa sa dilim. Walang sagot, tanging mga yabag lang ang naririnig niya. Nakaramdam siya ng malamig na hanging dumaan, tila binabalot siya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Nagtungo siya sa likuran ng kanyang bahay kung saan naroon ang mga yabag. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa makarating siya sa isang malaking puno. Sa ilalim ng puno, nakita niya ang isang kakaibang anyo. Isang nilalang na may mahabang balahibo, matalim na kuko at mapupulang mata. "Sino ka?" tanong ni Aling Teresa. Pero walang sagot na dumating. Bigla, lumapit ang nilalang kay Aling Teresa. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humihila sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, pero bigla siyang nagising sa loob ng kanyang bahay. Ang kanyang lampara ay nakapatay na at tila isang bangungot lang ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit sa kanyang palad, may bakas ng dugong. Hindi niya alam kung saan nanggaling. Alam niya na hindi iyon bangungot. Alam niyang may mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit nandyan, palaging nakamasid, naghihintay ng tamang panahon. Mula noon, hindi na muling narinig ni Aling Teresa ang mga yabag. Pero sa tuwing titingnan niya ang kanyang palad, naaalala niya ang gabing iyon. Ang gabi kung kailan niya na lamang may mga nilalang na nagtatago sa dilim, handang sumalakay kapag hindi natin inaasahan. At sa bawat pagdating ng gabi, sinisiguro niyang ligtas siya sa loob ng kanyang bahay. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi siya kailanman magiging tunay na ligtas. Dahil ang mga nilalang na iyon ay patuloy na nagmamasid, nagtatago sa kadiliman. Isang gabi, habang ang lahat ay tahimik na natutulog, alam niyang darating silang muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng ating kaibigan. Kung mahilig kayo sa mga nakakakilabot na kwento, siguradong magugustuhan nyo ang kanyang content. Mapapakinggan nyo ang mga pinakanakakatakot at nakakakilabot na horror stories, kaya't mag-subscribe na at maghanda sa mga gabing puno ng kilabot at takot. Narito ang channel na pwede niyong puntahan para sa mga bagong horror stories. Ingat at huwag kalimutang manood ng may kasamang ilaw.